ngayon, pakinggan naman natin mga kababayan, etong naging banat ni Congressman Abante dito po kay Bato de la Rosa. Kasi alam naman po natin may hearing ngayon, ang Quadcom mga kababayan, pang 14 hearing na po ata nila dyan po sa Quadcom. At etong si Congressman Abante, may naging hamon mga kababayan dito kay Bato de la Rosa na kung saan ang sabi po ni Congressman Abante, sabihin daw ng direkta sa Quadcom yung mga sinasabi po niya mga kababayan at mga paratang po niya sa ginagawang investigasyon ng Quadcom. So ngayon, i-play po natin at ikinikredit po natin ito sa Manila Bulletin. Kanila po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin mga kababayan. So again, we gather here in what? So again, we gather here in what? In pursuit of truth, justice, and accountability. Kung meron man dito nagsasabi na we're gathered here because of politics, gusto namin humarap siya rito. Eto mga kababayan, na putulin ko lang, singit lang muna natin itong, kasi mamaya may pag-uusapan din tayo, siguro sa mga sunod na live natin. Pero isisingit ko lang mga kababayan, dito po sa topic natin, alam nyo, bumibilib ako dito kay Congressman Dan Fernandez. Alam nyo kung bakit? Kasi natanong siya mga kababayan about do sa impeachment nitong si Sara Duterte. Kung siya ba ay pipirma mga kababayan, kung sakali na may lumapit sa kanya at kumuha po ng boto po niya patungkol po dun sa status ng impeachment laban po dito kay Sara Duterte. And yun mga kababayan, direkta niyang sinagot yon na I will mga kababayan. Gagawin niya, pipirma siya. Bakit? Kasi ayon kay Congressman Dan Fernandez, napakatibay mga kababayan ng ebidensya na kung ang pag-uusapan ay impeachment nitong si Sara Duterte. Kaya nga mga kababayan, biruin nyo bibihira ang mga congressman ngayon na magpapahayag ng ganon. Kasi ang iniisip ng iba, malapit na ang eleksyon, kakailanganin po nila ng boto. Pero si Congressman Dan Fernandez mga kababayan, lantaran niyang sinabi na kung may lalapit sa kanya, gagawin niya. Pipirmahan niya kasi matibay ang ebidensya laban po dito kay Sara Duterte na makakapagpa-impeach dito po kay Sara. Kaya nga mga kababayan, dun po sa mga kababayan Pilipino natin, lagi nating piliin yung makatao, makabayan ng mga politiko. Kasi ang iisipin po niyan, kapakanan ng taong bayan at hindi po kapakanan ng mga politiko na porket mataas sa kanila, natatakot na silang banggain. Kasi kung makikita ninyo, may ilang mga congressman kasi na medyo malamig talaga kapag tinanong mo sa panahong ito kung anong gagawin nila pagdating po dun sa issue ng impeachment nitong si Sara. May mga nagpapahayag na nanlalamig na sila, pero si Dan Fernandez mga kababayan hindi. Talagang gagawin niya, pipirma siya at buboto siya na ma-impeach mga kababayan itong si Sara kasi matibay yung ebidensya. Ano po, so ngayon ipagpatuloy natin to. Naisingit ko lang. Sabihin sa amin directly, may mga taong pinapasalamatan ang dating administrasyon sa war on drugs. Kini-question kami kung mas maganda ba na ang Pilipinas ay mahulog sa droga kaysa labanan ng droga. Sinabi namin, inulit-ulit namin dito, sinuportahan namin ang dating administrasyon sa war on drugs. Binanggit ko sa ating former president, ang hindi ko lang maintindihan kung bakit kinakailangang pumatay na more than 30,000 people para mawala ang drugs. Ang question dito ito. Maliwanag yung sinabi dito mga kababayan ni Congressman Abante kasi i-connect natin to mga kababayan mamaya dito sa nakita nating interview ni Panelo at saka po nitong si Atty. Conti. Ano po, kasi napahiya mga kababayan si Panelo dito sa sinabi ni Atty. Conti. Maliwanag na binanggit mga kababayan dito ni Congressman Abante, more than 30,000 yung binawian po ng buhay nung panahon ng Duterte drug war, nung panahon ng Duterte administration mga kababayan. Kaya nga nagkaroon ng Quadcom at iniimbestigahan yung mga nangyari na patayon ng mga panahon na yon kasi tila nalilimutan na at nababao na sa limot at hindi nabibigyan ng hustisya yung mga inosente po na nadamay nung mga panahon na yon. Eto, uulitin ko wala tayong pakialam
dun sa talagang mga halang ang bituka na mga adik, mga kababayan, na binawian ng buhay ng mga panahon na yon. Ang inaano natin dito, yung mga nadamay na inosente, parang tila nababaon na sa limot yung hustisya na dapat nakakamta ng mga pamilya ng mga inosente na nadamay po na yon. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nawala ba? Hindi nawala ang drugs. Tama. Ganun pa rin. Ang inaakala po namin dito, ay baka naman tinanggal natin ang kompetisyon para ang maiwan na lamang sa drug trade ay yung mga nasa kapangyarihan. Oh. Yun ang nais kong sabihin. Ayaw po natin mahulog ang bansa sa droga. Tsaka hindi naman kasi kasalanan ng Quadcom, mga kababayan, kung lumabas ang pangalan ni na Paulo Duterte, ni naman Scarpio, ni na Michael Yang, ni na Alan Lim. Hindi po kasalanan ng Quadcom yan. Yan po kasi, mga kababayan, mga ebidensya na unti-unting lumalabas. Hindi po nila kasalanan yan at hindi po nila ipinilit na lumabas yung mga pangalan ni na Paulo Duterte. Ano po, kasi unang-una, talagang walang magagawa ang Quadcom kung lumalabas yung mga pangalan ni na Paulo Duterte. Ang tangin lang dapat gawin ng kampo ng mga pangalan na lumalabas, harapin nila yung mga tao na nag-aakusa sa kanila, katulad nitong si Jimmy Guban, na lantarang binanggit ang pangalan ni naman Scarpio ni na Paulo Duterte. Ang problema kasi, mga kababayan, mas nagagalit sila doon sa mga nag-iimbestiga kaysa, mga kababayan, harapin nila yung mga aligasyon laban po sa kanila. O kung talagang wala silang kasalanan, pwede naman nilang harapin yan. Pwede naman po nilang idepensa yung kanilang mga sarili at ipagtanggol nila yung kanilang mga sarili. Pero nakakapagtaka kasi, mga kababayan, sa dami ng mga aligasyon na ibinato po sa kanila, sila'y nananatiling tahimik at puro lang sila nag-iingay sa mga social media. At hindi lang yon, yung mga taong naaaligasyon, mga kababayan, yung mga taong binabato, yun yung mga tahimik at yung mga kaalyado nila ang nag-iingay para po sa kanila. Kaya nga kung titingnan po natin, mga kababayan, hindi nila masisisi ang taong bayan kung bakit sila inaakusahan ngayon. Hindi nila masisisi ang taong bayan kung ang tingin sa kanila ngayon kina Paulo Duterte, kina man Scarpio, nasa likod ng pagpapaikot ng bilyong-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato, kaya hindi naubos ang droga nung panahon ni Digong. Mga kababayan, ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ayaw po natin yan. Pero ayaw din natin na ang buong Pilipinas maging killing fields. Na pumatay tayo, na hindi sinusunod ang ating saligang batas. Ang ating Senador Boto de la Rosa, Yan. nung tinanong siya, ayaw naman yung humarap sa amin. Pinapaharap namin para maging malinaw lahat ng bagay. Anong ginagawa niya? Nagpupunta sa media. Marcoleta, makinig ka, ha? Ay, Congressman Marcoleta, pakinggan mo tong sinasabi ni Congressman Abante. Ito, inulit pa dito sa Quadcom na nangyayari ngayon sa kasalukuyan, mga kababayan, na patuloy pa rin nagkakaroon ng hearing. Ito, inuulit, iniimbitahan si Bato de la Rosa para ipaliwanag, idepensa niya yung mga aligasyon sa kanila, mga kababayan. Taliwas sa sinasabi doon sa peace rally ng INC nitong si Congressman Abante, nitong si Congressman Marcoleta. 'Di ba? Ang sabi ni Congressman Marcoleta, hindi daw iniimbitahan yung mga tao na mga malalapit kay Duterte para daw po ipagtanggol yung sarili. Ito, maliwanag sinasabi dito, pinapapunta itong si Bato de la Rosa para idepensa niya yung kanyang sarili. At pasinungalingan niya yung mga aligasyon po laban sa kanila. Ngayon, mga kababayan, si Bato de la Rosa lang naman ang hindi pumupunta at hindi po uma-attend. Ewan natin kung bakit, mga kababayan. Pero anyway, ipagpatuloy pa natin. Anong pinagsasabi niya? Sinisipa niya ang mga kapulisan na alam nila ang batas. Oo. Hindi nila dapat sundin ang nakakataas sa kanila kung naniniwala sila na hindi ito ayon sa batas. Pero sinunod Di ba? Now, yet, kahit na po sa kanya mga bagay, mga kababayan, I am not without hope. Oo. So, mga kasama, the Quadcom was Hi, Ma'am Dolly Babes, mega love shoutout. Kay Ma'am Chaycher, mega love shoutout. not convened to chase imaginary shadows.
Ah, We are here because lives have been lost, because families have been torn apart, because organized crime operating under the guise of legal businesses has found protection in our own institutions, because a few law enforcers, hindi namin nila lahat, a few law enforcers have chosen to become instruments of terror instead of being ministers of justice. ayan. Oh, Senator Bato de la Rosa, sana napapakinggan mo yung sinasabi dito ni Congressman Abante. Kung may gusto kang sabihin sa Quadcom, pumunta ka sa Quadcom, umattend ka doon. Doon mo direktang sabihin yung mga hinanain mo o gusto mong sabihin. O kung masama ang tingin mo sa Quadcom, umattend ka sa Quadcom at sabihin mo ng personal doon kung talaga matapang ka na masama para sa iyo yung ginagawang pag-iimbestiga ng Quadcom. Kaso ang problema, mga kababayan, hindi natin alam kung kailan tutubuan ng tapang itong si Senator Bato de la Rosa para harapin ang Quadcom, mga kababayan. Pero ang tingin ko dyan, hanggat senador po siya, gagamitin niya ng gagamitin ng Senado para hindi po niya maharap yung mga aligasyon po laban po sa kanya. Siguro, mga kababayan, sakalang haharap itong si Senator Bato de la Rosa kapag hindi na siya senador. Ano po kaya sa mga kababayan natin Pilipino, wag nyo nang iboto itong si Senator Bato de la Rosa para matuluyan na humarap siya, mga kababayan, sa Quadcom at hindi na po niya magamit yung kanyang kapangyarihan bilang isang senador para maiwasan ang katanungan ng taong bayan at ang mga aligasyon na ipinupukol po sa kanila.